Good day, people! Sa videong ito, isi-share ko sa inyo ang aking naging experience sa pag apply para sa civil service exam sa 2024. Sa SM North ako nag-apply noon at nakarating ako doon ng 10 a.m. na. Nagulat ako yung pila sobrang haba. Kaya, much better na dadating kayo kapag mag apply kayo, dapat kumpleto na yung requirements ninyo para kahit alas 10 man kayo nakarating, okay lang kasi wala na kayong iisipin na like hassle kasi kumpleto yung requirements ninyo. First requirement is the fully accomplished application form. Pag sinearch nito sa Google, CS form number 100, lalabas yun doon. Tapos, ida-download nyo lang yon at ipiprint sa long bond paper. Ako, nung tinry ko yun i-print sa long bond paper, hindi niya ma-print. Hindi kaya. Putol yung ilalim. Kaya, ang ginawa ko nun, doon na lang ako mismo sa SM North nang hingi ng application form kasi meron naman doon na libre na pinamimigay ng mga guard. Meron doon for sub-professional and professional. Manghingi lang kayo doon, tapos doon nyo na lang din fill upan. Dahil mahaba naman yung pila, you have all the time in the world para fill upan yung mga yon. Fill upan itong application form ito. Much better na mag-practice na kayong mag-fill up nito sa bahay. Kaya nang ginawa ko. Para pagdating doon, alam nyo na yung kung ano yung mga isusulat ninyo. Yun. Ang advice ko lang dito banda, sa last examination taken, kapag nakapag-exam na kayo noon ng civil service, either prof man yan or sub-professional, ilalagay nyo dito, i-check nyo, tapos ilalagay nyo yung date kung kailan kayo nag-exam. But, kung parehas kayo sa akin na first time lang na mag-exam, ilalagay nyo ay NA dito sa last examination taken. Tapos dito rin sa telephone number, if ever wala kayong telephone number gaya ko, ilalagay nyo din ay NA. Since doon ako nag-fill up ng form, or kayo din, kung gusto nyo doon din mag-fill up ng form, magdala kayo ng ball pen, syempre, folder, para patungan nyo ng inyong habang nasa pila kayo, may folder kayo para kahit papaano may matigas na patungan sa pagsulat ninyo. Or notebook, pwede rin. At saka, glue, para doon nyo ididikit yung picture ninyo na passport size. Next requirement is the 4 pieces identical ID pictures or yung naka-passport size dapat. Ito yung specifications nila sa picture. Ang ginawa ko nun, nag-DIY lang ako. Nag-print ako ng sarili ko. Tapos, pagdating ko doon sa dulo ng pila, in-scratch nila yung picture ko. Tapos, nabura yung picture ko kasi hindi magandang photo paper yung ginamit ko sa pag-print. So, sabi sa akin, ay iha, magpa-print ka muna ulit. Ay magpa-picture ka. Tapos, huwag kang ngingiti. Huwag daw ngingiti sa picture. Tapos, dapat daw scratch-free yung picture. So, buti na lang, doon sa SM, merong photo line. And, kapag ka sinabi mo magpapapicture ka for civil service, alam na nila yung specifications na. Pag ikaw na yung magpipicture, magbibigay sila sa yung whiteboard, sulat mo yung pangalan mo, and then pirma. Tapos, sila na bahala mag-edit nun. Sa photo line, maganda mga B, kasi 110 pesos lang yun. 6 pieces na siya na passport size at 6 pieces din na 1 by 1 picture. Maganda lang na magpa-print na kayo before pa kayo mag-apply. Para kumpleto na kayo, yung form na lang yung i-fill up nyo pag mag-apply kayo. So, ganito yung example ng picture from photo line. Yan, sobrang ganda ng quality ng paper nila, tapos malinaw din. Tapos, ayan, pasok siya sa standard ng civil service. So, pag nagpa-print kayo sa photo line, you can never go wrong. But matatanggap talaga nila yung picture ninyo. Next requirement is
original and photocopy of one valid ID. Ang dinala ko nun sa akin ay national ID. Tapos pinaserox ko na bago ako pumunta doon. So, ito, dapat front and back. Tapos, dito naman sa ID, dapat malinaw yung birthday mo. Yun yung hinahanap nila. Ito yung iba pang mga list ng mga ID na pwede ninyong dalhin. Isa lang sa mga to, tapos i-xerox nyo front and back. Isang xerox lang. Okay, and last requirement is the examination fee, of course, of 500 pesos. That's all for my tips for applying to the civil service for 2024. Good luck and bye!